Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal naming kapatid at mga kaibigan na naririyan sa ating mga tahanan at lalo tigit sa anumang dako ng mundo. Na alam namin kayo ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng pag-aaral ng leksyon. Ngayon po, ako po muli si Brother Ronron Salapare at kasama ko po si Jeremy Cabang. Yan. Na kami, mga mahal kong mga kapatid at kapamilya, ay mulit-muli pa magkakaroon ng pag-sharing ng ating mga natutunan, ng ating mga naging karanasan patungkol sa kung paano ang leksyon ngayong isang linggong ito ay magiging silbing aral at gabay sa bawat isa. So ngayon po, ay bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Tayo manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang isang linggo at patuloy na pag-iingat na ipinagkakalob niyo sa bawat isa. Narito kami, Panginoon, aming dinadalangin at humihingi ng mga biyaya na kung saan sa aming pagrepaso muli ng inyong leksyon ay kami, Panginoon, ay bigyan ng katalinuhan at malawak na pangunawa upang ang mga bagay na aming mapapag-usapan at mga bagay na aming matututunan ay magsilbing aral at instrumento sa aming paghahanda at maging karapat-dapat dyan sa langit na bayan. Ito lamang po aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli po mga kapatid, ay kayo po ay aming inaanyayahan na patuloy na mag-subscribe sa ating mga programang ito. At lalo tigit ay i-share natin ang mga ganitong mga videos, i-share natin ang mga ganitong mga medias para tayo makatulong, mga kapatid, sa ating ministeryo dito sa lupa. Ang ating pong leksyon ngayong isang linggo ay may titulo or may title na Karunungan para sa matuwid na pamumuhay. Ito, napakaganda nito dahil ang ginagawa natin ay paraan ng pagkuha at pagbibigay ng karunungan sa bawat isa. At anong masasabi mo ba sa karunungan, Elder Jeremy? Sa ating pasensya muna pala sa boses ko. At alam naman natin pag nasa UAE ka at alam natin nag-change weather at dyan na nagsisimula ang mga sakit-sakit. So medyo tinamaan po tayo at ayan, medyo malabo ang ating boses. So please bear with me. Karunungan para sa matuwid na pamumuhay. At ito'y kailangan talaga natin. Lalo na sa buhay natin ngayon. At makikita natin sa mga example. Mga example sa Bible na kung saan nagamit ang karunungan para sa matuwid na pamumuhay. Kung gaano siya kaimportante sa atin. Yan. So ngayon, mga kapatid, iikot po ang ating pag-aaral na ito sa mga tala or sa susing talata na makikita po sa mga awit 90 verse 12. Ito po ang sinasabi, "Kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." So ito po, at dito po tayo iikot ng ating mga pag-aaral, at para dyan po ay hinga natin ng mga panimulang pananalita si Elder Jeremy patungkol sa ating leksyon ngayong isang linggo. Yes, Elder? So, nakagawa tayo ng pag-iisip na ang pagiging marunong ay nangangahulugang may malawak na kaalaman sa isang partikular na larangan ng siyensya, filosofiya, at iba pa. So, tinatawag natin na marunong ang taong may kaalaman na ito, ngunit ang karunungan ay lumalampas doon. Kasama rito ang wastong paggamit sa lahat ng natutunan, o kahit kaunti o marami. So, ano ang konsepto ng karunungan ayon sa Biblia? Yan. So dito, sa tanong mo, ano ang konsepto ng karunungan ayon sa Biblia? Dito natin sa ating leksyon makikita yung mga karunungan na matututunan natin sa ating spiritual na pamumuhay at karunungan na kung saan ito'y practical na dapat nagagawa natin bilang mga Kristiyano. Paano matututunan ng mga karunungang ito? Yan ang ating susubaybayan at yan ang ating pag-aaralan at kung paano natin ito maipapakita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating natutunan ay dapat nating isagawa sa ating mga pamumuhay. At ano ang mga pakinabang na nakukuha natin sa pagsunod ng mga sa biblical na karunungan ito. Siyempre, kung ito'y ginagawa natin, dapat tayo may natututunan at dapat tayo ay may
kukuhang pakinabang sa mga bagay na ito. So ngayong ating session po ngayon ay ating pag-aaralan ang 4 na puntos lamang patungkol sa karunungan ito. Una, ang karunungan ng mga utos, ang pinagmulan ng karunungan, ang karunungan sa mga pagsubok, at ang practical na karunungan na meron tayong bibigyang diin sa practical na karunungan. Ang daan tungo sa kasamaan at ang mga pagpapala na paggawa ng mabuti. Yan po ang ating magiging pag-aaral, mga mahal kong mga kapatid. At nawa ay sa inyong mga tahanan, kasama ng inyong mga kapamilya, ay inyo ring basahin at inyo ring pagbulay-bulayan ang mga bagay na ito. So, Elder Jeremy, anong masasabi mo patungkol sa karunungan ng mga utos? So, ang karunungan ng mga utos na makikita natin sa awit 119 verse 11. So, iningatan ko ang inyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So, ang pangunahing tema ng Psalms 119 ay ang mga utos ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang salita. Sa maraming iba pang lugar sa Biblia, sa awit na ito, ang buhay ay hinahalin tulad sa isang landas na tinatahak ng bawat tao. Ang landas na ito ay maaaring magdala sa iyo patungo sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang pagpaparusa. So, paano pumuli ng tamang landas? So, ang salitang ito, makikita natin, Elder Jeremy, sa yung sinasabi na ang karunungan ng mga utos, kung ito ay ating nababasa, ito ay ating nagagawa, ito ay ating nakikita at pinag-aaralan, ito ay ating natututunan. Ito ang ating karunungan. At ang salita ay nagpapaliwanag sa tamang landas. Di ba? Kung makikita natin, nililinis ito at ginagabayan tayo sa mga hakbang at pinipigilan tayo para sa mga panganib na maaaring ating mataha sa mga masamasamang o sa ating mga landas. So, ang pamumuhay na ayon sa salita ay kinakailangan kasama nito ang pagtupad. Ano makikita natin? Yung kautusan ng ating Panginoong Diyos na makikita natin sa Biblia, ito yung mga karunungan na dapat isinasagawa natin sa ating mga buhay. Sabi nga sa mga awit 119 verses 7 at sa 148, ang konsepto noon ay ang pagtupad sa mga utos ay hindi lamang isang panlabas na pag-uugali, mga kapatid. Ito pala ay nagpapahiwatig din ng disposisyon ng ating isip at ng ating mga puso. Kung ang iyong pagsunod ay natatakot, dahil takot ka sa ating Panginoong Diyos, ay dapat nakikita yung pagmamahal na hindi lamang sa isip na takot tayo, kundi pagmamahal na takot tayo na tayo ay makalimutan at maiwanan ng ating Panginoong Diyos. Thank you, Brother Elder Jeremy, dito sa karunungan ng mga utos na ating makikita na kung paano ang mga bagay na ito ay dapat nating isinasagawa at ipinamumuhay sa ating mga buhay. So ngayon naman, sa pangalawang puntos, saan ba o ano ba ang pinagmulan ng karunungan? Dapat ito'y ating nakikita at ito ay ating kinikilala. Kasi baka mamaya, tayong mga Kristiyano ay hindi naman pala natin kinikilala kung saan nanggagaling ang karunungan. Kasi may mga tao at mayroon tayong mga kakilala maaari sa ating mga katrabaho na sila ang iniisip nila ang karunungan ay sa kanila lamang. Hindi nila sineshare. Ang karunungan ay sinasabing sa kanila lahat nagmumula, nag-aaral sa siyensya lamang. Kundi dapat kilalanin natin ang pinaka-primary source ng karunungan ito. Ano may bahagi mo dyan, Elder Jeremy? So, kung ating babasahin sa awit 90 verse 12, so sabi dito, kaya't turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. So, nabubuhay tayo ng maikling panahon na kung ihahambing sa kawalang hanggan ng lumikha ay isang hininga lamang ayon sa awit 90, 2, 4, and 9. So sa maikling panahong ito, tayo ay nabubuhay sa kasalanan sa ilalim ng galit ng Diyos na makikita natin sa awit 90 verse 8 and 2:11. So ngunit inilalapit tayo ng Diyos sa kanyang biyaya at pinupunan tayo ng kanyang awa na makita naman sa awit 90 from 13 to 14. So kapag pinahihintulutan natin ang ating sarili, ito na yun, naturuan ng Diyos, natutunan natin na bilangin ang ating mga araw sa ganitong paraan at nakakamit natin ang tunay na karunungan at nagiging
ginaya natin ang larawan ng ating lumikha, na ating natutunan ang katakutan at igalang. Yan, nakikita natin, dapat kinikilala natin ang Diyos as the primary and siya yung natatanging source ng karunungan, mga mahal naming mga kapatid. Na dito sa pagkilala natin ay kasama ang paghingi natin ng gabay sa Kanya, yung sa ating pananalangin, sa ating mga pagsamba, dapat nagre-reflect ito sa ating mga buhay na tayo ay dapat ay nakikita. At ito ay mga karunungan na ating ginagawa sa ating mga buhay. Sabi nga, nakukuha ng karunungan ang nagtuturo sa atin na unang maghinanakit at pagkatapos ay gumawa ng mga gawain na nais ng Diyos para sa atin. So, yan ang dapat ginagawa natin. At kinikilala natin talaga ang Diyos. Kasi kung kinikilala natin ang Diyos, ay kinikilala rin natin siya bilang siya ang pinagmulan ng mga karunungang ito. So ngayon naman, Elder Jeremy, ano ang masasabi mo patungkol sa karunungan sa mga pagsubok? Na ito ay matatagpuan natin at makikita natin yung mga references sa Biblia mula sa Awit 95, Awit 81, and Awit 105. Ano ang masasabi mo dito karunungan sa mga pagsubok? So, karunungan sa pagsubok, mayroon tayong dalawang klase dyan. Ito yung pagsubok na walang karunungan at pagsubok na may karunungan. So, punta muna tayo dun sa walang karunungan. So, alam naman natin ang mga Israelites, sinubok sila ng Panginoon sa Meriba. Sapagkat, makikita kasi natin dito na alam naman natin na mahirap. Alam natin sa disyerto, mahirap ang tubig, mahirap ang pagkain. Diba? So sa Exodus 17:7, sabi nito, na nasa gitna ba natin ang Panginoon o hindi? Nagrereklamo talaga sila. And alam naman natin ang naging tugon ni Moises dito. Diba? At alam natin na imbis na ituro lang niya ay talagang hinampas pa niya ang bato para magkatubig. So ang Israel ay hindi pumasa sa pagsusulit, ngunit matigas na natili sa paghihimagsik nito. Kaya kailangan parusahan ito, sabi sa Awit 95, 8-11. So sa kabila ng lahat, binigyan sila ng Diyos ng tubig na kanilang hiningi. Ngunit kung sila ay naging marunong, pumasa sana sila sa pagsusulit. Sa gayon, maaari sana nilang magawa ang mga dakilang kababalaghan kasama nila ang Diyos. So nakita natin kung paano, dito kasi papasok yung sa Proverbs, medyo nawawala. Pero doon papasok yung don't lean to your own understanding. Diba? Siyempre, nandun na sila sa oras ng kagipitan, sa trials. Pero nauna pa rin talaga yung pantaong wisdom na talagang ito kailangan natin ngayon. Diba? Yan, nakikita natin na parang nagbase na lamang sila sa kanilang, yung kanilang natutunan bilang tao. Na kung saan kahit si Moises leader, nagkamali sa bagay na iyon. So, ngayon mga kapatid, makikita natin sa ating mga buhay, magkakaroon tayo ng mga circumstances na nakakalimutan natin na sumunod at kilalanin yung karunungan na yon na inaisasagawa dapat natin sa ating mga buhay. So, sa bagay na yun, mga mahal kong kapatid, kung patuloy tayong pinapractice sa ating mga buhay, patuloy nating inaalam at tinuturuan ang ating mga sarili, hindi tayo mapapatulad sa nangyari sa mga Israelita na nakalimutan nila ang ating Panginoong Diyos. Puro complain sila, At doon sa bagay na yon, makikita naman natin sa kabilang banda, sa Biblia, ang mga kwento sa Biblia, ano naman yung mga bagay na pagharap sa mga challenges and trials na ikaw ay may karunungan at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Sige, Elder. So isa nga sa magandang halimbawa dito ay ang kwento ni Jose. Diba? Si Jose ay itinakwil ng kanyang mga kapatid. At dumating din sa punto na tinem siya ng asawa ni Potiphar. At talagang makikita natin sa mga awit 105:16-18 at Genesis 39:7-9 kung gusto niyo makita yung istorya. Sa umpisa ng pagsubok, actually, nung alam naman natin ang story, na yung pagsubok na yon ay talagang napagtagumpayan niya. At pumasa siya sa trials na yon. At itinaas siya ng Diyos, sabi sa awit 105:19-21, ang kanyang karunungan ay napakalinaw na ipinagutos sa kanya ni Paraon na turuan ang kanyang mga
kanyang mga matatanda ng karunungan na ibigay ng Diyos sa kanya. So, makita natin yun sa mga awit 105 verse 22. So, sa pamamagitan ni Jose, binigyan ng Diyos ng buhay ang buong pamilya ng Israel. Nakita natin kung gaano ginamit si Jose. At nakita kasi natin dito ang tugon, yung wisdom is yung pagsunod. Na talagang despite pa rin sa nararanasan niya, hindi niya talagang ginawang sisihin ng Panginoon. Yan. 'Di ba? Ginawa, kumbaga tinitingnan niya ang kanyang sitwasyon is a blessing. At mahinahon. At talagang doon nakita natin yung salitang trust the process. Kailangan talagang pagdaanan, 'di ba? At kahit nga sabihin niya natin yung sa yung temptasyon sa kanya, 'di ba? Asawa niya 'yon ni Potiphar ang lumapit. At siya'y nanatiling tapat pa rin sa Panginoon. At nakita natin doon sa storya ni Jose, ano, na siya'y pinagbenta ng kanyang mga kapatid. Kung ako yon, ano, kung siguro sa panahon natin yon, ay siguro iisipin natin, Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? Tapat naman ako. Ano? So, kung titingnan natin yun, yung palang pagkakabenta niya sa mga merchant, ano, na papunta sa Ehipto, ito pala ay isang paraan at proseso para sa darating ng tagtuyot, ano, na mararanasan ng Israel at lalo tigit ng pamilya mismo ni Jose, ano, ay ito pala yung makakatulong din sa kanila para makasurvive. At doon sa bagay na yun, mga kapatid, tingnan nyo, kung minsan tayo ay dumadating sa mga pagsubok, na kung minsan kina-question natin ang otoridad at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ito pala yung mga bagay na maaari o talagang sigurado na nararanasan natin ito dahil inihahanda tayo sa mas kapaki-pakinabang at malaking biyaya na para sa atin. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay nasa sitwasyon ng kagulumihanan at nasa sitwasyon ng kalungkutan, matuwa tayo dahil tayo inihahanda ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag tayo nasa panahon na parang hindi natin nararamdaman na hindi ako yata nakakaranas ng pagsubok, mga kapatid, baka tayo ay hindi kumikilala ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ano? So, kaya wag natin iisipin o mamasamain ang mga karanasan natin sa mga pagsubok ng mga bagay na ito. So, ngayon, ang tingnan naman natin, nakita natin yung karunungan kung saan ay karunungan na dapat natin makita na ito ay biblical na konteksto. So ngayon sa ating pamumuhay, tingnan naman natin yung mga karunungan sa paraan ng practical. Ano? So una ay ang daan tungo sa kasamaan. So sinasabi sa mga awit 141 verse 4, huwag mong ihilig ang aking puso sa anumang masama. Bagkus anong gumawa ng masasamang gawa na kasama ng mga taong gumagawa ng masama at huwag mo akong pakainin ng masasarap na pagkain nila. So dito, anong iyong may bahagi at may paliwanag dito, Elder Jeremy? So doon sa daan tungo sa kasamaan. Yan. So sabi nga dito sa awit 141, no? Ay isang panalangin upang hingin sa Diyos na iligtas tayo mula sa panloob at panlabas na tukso. At makita sa awit 141, 1-3 and 9-10. So, sa ating sariling lakas, hindi natin mapapagtagumpayan ang tukso. Dahil ang mismong puso natin ay nagnanais ng kasalanan. So, kailangan nating manalangin ng patuloy upang magawa nating labanan ng tukso. Sabi nga sa Psalms 141 verse 4 and 1, show us the process of temptation. So, ito yun. Una, the heart leans toward evil. Huwag mong hayaang ang aking puso ay maakit sa masamang bagay. At pangalawa, mapalad ang taong hindi naglalakad sa payo ng masama. So, alam mo, makikita natin dyan, Elder, na parang kung ayaw mong ikaw ay magkasala, huwag kang pumasok sa bagay na alam mo na ito'y magdudulot sa'yo ng kasamaan. 'Di ba? Sabi nga sa ating sa Biblia, no, mas tinitingnan at mas kinikilala ng ating Panginoong Diyos kung pupunta ka sa paglalamay kaysa pupunta ka sa pagsasaya. Ano? Kasi kung alam mo na pupunta ka sa pagsasaya, baka dadating ang panahon, alam mo na yung pagsasaya may tendency na tayo makalimot sa Diyos. May tendency na tayo ay hindi magpasalamat sa Diyos. Pero kung tayo ay nasa kalungkutan,
malaki ang tsansa or naroon tayo sa sitwasyon na tayo ay tatawag sa Ama at sa ating Panginoong Diyos. Ano? So, kung ang iyong puso ay my heart leans toward evil, so makikita mo doon, ano, na parang mas pinipili mong magkasala. Ito yung process na kung saan paano tayo natitempt, kung paano tayo nadadala sa kasamaan. Ano yung pangalawa, Elder? So, ito nga yun, no? Yung tatlong proseso. Kasi yung una, yung puso natin na nahuhumaling o parang natitempt tayo. Kasi, sa tunay na buhay o sa buhay natin ngayon, ano ba yung mga bagay na nakapag-tempt sa atin? Yung parang yung gusto natin. For example, gusto ng iba, instead na magbasa ng Bible, alam mo, mag-relax, mag-Facebook, mag-Netflix, di ba? Then, kapag ikaw, pangalawa na, ito yung papasok na yung, doon ka na nagko-commit ng sin. Di ba? Ito yung pag-commit ng sin ay gumaganap ng mga tao na, ang mga gumagawa ng hindi maka-Diyos. Di ba? At gumagawa sa kasamaan. At ito na yung pinakamatindi. No? Ang pangatlo, he delights in evil. So, ibig sabihin, Nag-e-enjoy na. nai-enjoy mo na. Ay, sarap lang pala mag-relax kaysa magbasa ng Bible. Diba? Nakita natin yung tungo sa kasamaan. Napakadali lang. Kung wala talaga tayong Diyos o walang tutulong sa atin, napakahirap pagtagumpayan nito. Diba? Yan, ang makikita natin, no, yun yung proseso. Kaya kung ayaw mong magkasala, ayaw mong ma-hook up dun sa kasalanan, ay huwag na tayong pumasok sa alam mong magiging or sabi nga ay wala sa konteksto ng kabutihan. 'Di ba? So doon sa bagay na yun, mga kapatid, ang salmo ay naglalarawan ng progresibo at nakakaakit at lalo tigit ng tuso at katangian ng tukso. So, tanging ang ganap na ang pagdepende or ganap na pagdepende sa ating Panginoong Diyos, ang tanging tiyak na tagumpay. At gayon pa man, ang pangwakas na tagumpay laban sa kasalanan ay nasa hinaharap pa rin. Ano? So, dito sa bagay na to, kaya dapat natin nalalaman ito. Mga kapatid, kung ito'y napapanood nyo at inyong nabasa ang ating leksyon, ang natutunan natin dito, even as, ito'y natututunan din namin, ano? Na ito palang mga prosesong ito, kaya tayo nahuhook up sa kasalanan kasi ginagawa natin. Ano ay, sasabihin mo ay, instead na tayo ay magbasa ng Biblia at mag-worship, iba na lang gawin natin. Di ba? Hanggang sa ma-enjoy mo na, maging habitual sin mo na ito ay nakasanayan mo na at the end of the day, nagkakasala ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Di ba? So ngayon naman, mga kapatid, tingnan naman natin ang pangalawa at huling bahagi ng ating pag-aaral na patungkol sa ang mga pagpapala ng paggawa ng mabuti. Siyempre, kung tayo ay may karunungan, nagagawa natin, ginagawa natin ang nararapat. Mga kapatid, ito yung assurance na meron tayong magigain. Meron tayong makukuhang mga kapakinabangan. At ano ang masasabi mo dito, Elder? So, kung makikita nga natin sa Psalms 128 verse 4. So, sabi dito, narito ang taong may takot sa Panginoon ay pagpapalain ng ganito. Amen. Ang pangunahing tungkulin ng karunungan ay upang pamunuan natin ang ating sarili sa tamang paraan ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. Anong mga pagpapala ba ang ating matatanggap sa pamamagitan ng pagkilos na ganito? So, marami tayong makikita sa Psalms, ng mga sinulat dito. So, babasahin natin ang isa. So, sa Psalms 1:1, sa 112 verse 1, then 128 verse 1, we will be blessed. Di ba? And then 128 verse 2, and sa Psalms 1 verse 3, sabi daw, our works will prosper. And kuha pa tayo ng isa pa. Psalms 112 verse 9, sabi dito, we will be exalted in glory. Amen. Ano makikita natin? Ito'y ilan lamang sa napakadaming pagpapala at mga pwede nating makuha sa paggawa ng mabuti na tayo ay may karunungan at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. At ang kasalukuyang labanan sa pagitan ng mabuti at kasamaan, hindi natatapos yan, mga kapatid, dun sa the great controversy na nangyari. Kundi ito'y patuloy na nangyayari pa rin sa ating mga buhay na kung saan ito ay humahad lang sa atin upang masiyahan sa lahat ng mga pagpapala na ito. Pero kung tayo ay kakapit lamang sa mga natatanging mga pagkilala at karunungang ito. Sabi nga, darating ang panahon kung saan tayo ay makakaranas ng lubos na pagpapala
sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ano? Napakaganda ng mga pagpapala na ito na dapat nating kilalanin, na dapat lubos nating tanggapin bilang tayo mga Kristiyano. So, bilang huling pananalita, Elder, anong iyong mababahagi sa atin? Sa akin, ang isa sa natutunan ko sa lesson natin, no, na talagang magtiwala lang tayo sa Panginoon at trust the process, ika nga. At alam naman natin na ang mga bagay sa mundo, ito yung nakapagpatempt sa atin is temporary. Hindi yan, nagwawakas yan. Pero once na lumapit tayo sa Panginoon at dumirekta tayo sa Kanya, yung ligaya na naibibigay nun at yung kapayapaan sa puso natin, yun yung talagang yaman na masasabi ko na hindi kayang tapatan ng mga bagay sa mundo. At yun yung inaano ko na sana yun ang makita natin. Dahil yun ang will ng Panginoon para sa atin. Yan. At saka mga kapatid, alam nyo, yung karanasan natin na pagharap sa mga pagsubok, di ba, yung mga natutunan natin na mga bagay sa mga karanasan na yun, yun ay treasure na natin, ano? Na may pwede nating ibigay o ipatotoo sa iba, lalo tigit sa ating pamilya, na ang aking Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos ay talagang namumuhay sa ating mga buhay. Ano? At yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay dapat nating kilalanin at patuloy na ating alamin sa ating mga buhay. At bilang pagtatapos na gusto namin ibahagi ang isang sulatin ni Ellen G. White na makikita sa Everyday with God, April 18, sinasabi, kapag iniisip ko ang gawain na ginagawa ng Diyos para sa mga nahulog na tao, ako ay nawawala sa paghanga na ang Diyos ay tatanggapin ang mga dukha at nahulog na mga nilalang at magbibigay sa kanila ng moral na lakas na magkakaroon ng mga internal na gawain ng kanyang biyaya na nagbabago sa karakter at gumagawa sa mga tao na karapat-dapat para sa mga tahanang inihahanda ng Diyos para sa kanila. Mga nilalang na angkop sa harapan ng Diyos, na angkop na maging kasama ng mga anghel at makipag-ugnayan sa Diyos. O gaano kahigpit ang pagnanasa ng aking puso na maging isa na maglalakad kasama si Jesucristo sa bagong mundo. Ano? Amen. Ito ang ating i-goal at ito ang ating tingnan. Dahil sa darating na mga panahon, ito ang ating mararanasan. Ito po ang ating leksyon. Muli po, maraming salamat. Ako po muli si Brother Ron at Father Jeremy? At kami po ay nagpapasalamat at nananawagan na sa mga susunod na ating pagpupulong at session na ito, naway meron na kaming mga kasama na ibang mga mukha at ibang mga personalidad na magbabahagi rin ng kanilang mga karanasan at natutunan sa leksyon. Muli po, maraming salamat at magpatuloy po tayong humayo at tumanggap ng pagpapala.